Sa maliit na baryo ng San Isidro ay simple lamang ang buhay. Doon nakatira ang binatang si Daniel. Lumaki sa hirap ngunit puno ng pangarap. Anak siya ni Mang Ruben, isang magsasaka, at ni Aling Rosa, tindera sa palengke. Sa kabila ng kakulangan, lumaki si Daniel na may respeto sa magulang at may malasakit sa kapwa. Isang araw, habang nagdadala ng gulay sa bayan gamit ang lumang bisikleta, napansin niya ang isang kotse na tumirik sa gitna ng daan. Bumaba ang isang babae. Mestiza ito, naka-uniforme na pang-college, at halatang hindi sanay sa alikabok ng kalsada. Miss, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Daniel. Lumapit habang bitbit pa ang sako ng repolyo. Napatingin ng babae. Oo. Tumiri kasi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sandali check ko lang. Sabay ako ni Daniel para silipin ang makina. Hindi ako mekaniko pero baka simpleng sira lang to. Habang kinukumpuni niya ang sasakyan, nahuli niyang nakatitig sa kanya ang babae. Anong pangalan mo? Tanong nito. Ako nga pala si Daniel. Ikaw, anong pangalan mo? Ako nga pala si Angela. Nakangiting saad ng babae. Bagong lipat ka rito? Hindi. Anak ako ng mayor. Parang biglang bumigat ang paligid. Alam niyang malayo ang agwat ng mundo nila. Ngunit nang gumana na muli ang makina, nakita niya sa mga mata ni Angela ang pasasalamat at interes. Salamat Ikaw lang yung huminto para tulungan ako. Walang anuman yun. Sana sa susunod hindi ka na masiraan. Biro ni Daniel. Hindi nila alam na sa araw ring palang iyon ay may binhi palang itinanimang tadhana. Isang kwento ng dalawang pusong magkaiba ng mundo, pero magkapareho ng tibok. Pagkatapos nga ng insidenteng iyon sa kalsada, ay hindi na nawala sa isip ni Daniel ang ngiti ni Angela. Ganoon rin si Angela. May kakaibang epekto ang kababaang loob ni Daniel na hindi niya makalimutan. Sa mga sumunod na linggo, nagkita silang muli. Una sa palengke, pagkatapos naman ay sa simbahan, hanggang sa parang di sinasadyang araw-araw na silang nagkakatagpo. Pero hindi iyon isang aksidente. Sa totoo lang kasi, si Angela ang palaging dumaraan sa palengke kahit wala naman siyang bibilhin. Si Daniel naman, palaging dumaraan sa labas ng eskwelahan ni Angela tuwing hapon. Dala niya ang bisikletang puno ng kulay at kape. Umaasang makikita niyang muli ang dalaga. Isang hapon habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga, nagtanong si Angela. Daniel, anong pangarap mo? Ang pangarap ko? Simple lang, sagot ni Daniel. Makapagpatayo ng sariling tindahan ng kape. Ayokong habang buhay akong palipat-lipat sa palengke. Ang gusto ko ay sarili akong negosyo, kahit maliit lang. Tapos sana, kasama kita. Napatahimik si Angela, hindi dahil sa kaba, kung hindi dahil sa kilig. Hindi mo ba naiisip na baka hindi ako payagan ng magulang ko? Sa totoo lang, lagi kong naiisip yan, pero hindi ko na lang yun pinapansin. Kasi habang hindi pa nila sinasabi na hindi ako pwede, ibig sabihin ay may pag-asa pa ako. Ngunit ang pag-asa ay hindi laging sapat. Isang gabi, nadatnan ni Daniel sa may waiting shed si Angela. Namumugto ang mga mata nito. Anong nangyari, Angela? Tanong nito. Nalaman na nila. Bulong ni Angela. Nalaman na nilang lahat patungkol sa atin. Galit na galit si Papa. Pinagpawalan akong makipagkita sa'yo. Parang tinusok ang dibdib ni Daniel. Pero bakit? Wala naman tayong ginagawang masama.
Hindi ka raw napapagay sa akin. Hindi raw sapat ang kabutihan kung wala kang maayos na pinanggalingan. Hindi nakapagsalita kaagad si Daniel. Gusto niya na lamang na umiyak. Gusto niyang sumigaw. Pero pinili niyang tumingin sa langit at tumingin ng malalim. Hindi ko sila masisisi, Angela. Pero hindi ako titigil. Hindi ako lalayo hanggat di mo ako pinapaalis. Hinawakan ni Angela ang kanyang kamay. Mahigpit iyon. Mahigpit, puno ng pagmamahal at taimtim. Hindi kita palalayuin. Mula noon, ay lihim na lamang silang nagkikita. Doon sa may tabing dagat, sa lumang silong ng simbahan, sa likod ng lumang bahay ng lola ni Angela. Doon nila binuo ang kanilang mga pangarap. Si Angela bilang guro, si Daniel bilang negosyante. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, doon nila pinanday ang tiwala at ang pag-ibig. Habang patuloy na nag-aaral si Angela, nagsimula na ring mag-ipon si Daniel. Pumapasok siya bilang kargador tuwing umaga. Barista tuwing gabi sa maliit na karinderyang may kapihan sa bayan. Lahat ng tip, lahat ng sahod, ay inipon niya para sa araw na may pagmamalaki niya ang kanyang sarili. At habang lihim ang kanilang relasyon, hindi naging lihim ang determinasyon ni Daniel na balang araw, siya mismo ang haharap sa pamilya ni Angela. Haharap na may taas ang loob. Buo ang loob at may tapang. Lumipas ang 1 taon. Si Angela ay nasa huling taon na ng kolehiyo. Sa kabila ng pagbabawal ng kanyang mga magulang, patuloy pa rin ang ugnayan nila ni Daniel. Tahimik pero totoo. Samantala si Daniel ay hindi lang basta kargador at barista. Nakapagpatayo na siya ng sarili niyang maliit na coffee cart malapit doon sa terminal. Ang pangalan ng kanyang tindahan, Kapet Pangarap. Maaga siyang gumigising. Dala ang maliit niyang kariton. Gumagawa ng kape gamit ang recycled materials. Lumang burner, upuan na gawa sa kahoy, mga tasa na nabili sa ukay-ukay. Wala pa kasi siyang kapital para sa mga mamahaling gamit. Pero ganoon pa man, ay patuloy pa rin siyang nagtsatsaga. May mga araw na wala siyang benta. May mga gabing hindi siya makatulog kakaisip kung sapat pa ba ang kanyang ginagawa. Pero sa tuwing naiisip niya si Angela, humiigpit ang kapit niya sa pangarap. Isang gabi ng malakas na ulan, nabalitaang bumagsak ang bubong ng coffee cart ni Daniel. Nasira ang ilang gamit at tuluyan ng nalugi ang maliit na negosyo niya. Nang puntahan siya ni Angela kinabukasan, nakita niya ang lalaking halos hindi makatingin sa kanya. Sorry, mahina niyang sabi. Akala ko kaya ko. Akala ko sapat na ang sipag at paghihirap ko. Hinawakan siya ni Angela. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Daniel. Hindi mo kasalanan kung dumanas ka ng bagyo. Pero kaya mong tumayo ulit. Napatunayan mo na yun dati pa. Pero paano? Paano kung hindi na nila ako tanggapin? Kahit anong gawin ko? Patawarin mo sila. Sagot ni Angela. Pero huwag mong tigilin ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay maniwala pa rin. Mula noon, ay napag-isip-isip ni Daniel na dapat sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pagkalugi, at sa kabila ng mga pagkabigo, dapat ay magpatuloy pa rin. Sa tulong ng ilang dati niyang customer na naantig sa kanyang kwento, isang post sa social media patungkol sa Kapit Pangarap ang naging viral. Maraming netizen ang humanga sa kwento ni Daniel at may isang coffee supplier na nagbigay ng libreng equipment para makapagsimula siyang muli. Ngunit hindi lang ito basta pagbangon. Ginamit ni Daniel ang pagkakataon para mas gawing makabuluhan ang negosyo niya. Sa bawat cup of coffee, may maliit na sulat sa cup holder, mga inspirational quotes na galing mismo sa personal niyang kwento.
Nang dahil doon, ay nag-umpisang dumami ang mga nakakaalam ng kanyang stall hanggang dumating ang isang araw na hindi niya inakala. Isang linggo ng hapon habang nagtitimpla si Daniel ng kape sa harap ng mga customer, isang SUV ang huminto sa gilid. Bumaba ang isang lalaking may barong. Malaki ang katawan at may presensya ng kapangyarihan. Ito ay si Ginoong Santiago, ama ni Angela. Tahimik siyang lumapit, tumingin sa kariton at tumingin kay Daniel. Daniel, tawag nito sa kanya. Magandang hapon po, sir. Tugon naman ni Daniel, kahit halatang nanginginig. Yan ba ang pinagmamalaki mong negosyo? Opo, ito po. Hindi po ito kalakihan pero pinaghirapan ko po ito. Tahimik lamang si Ginoong Santiago. Aaminin ko na sa'yo. Hindi kita gusto noon. Hindi pa rin ako sigurado ngayon. Pero nakita ko kung paano kang lumaban. Tumango siya. Malamig ang tinig pero may kaunting luwag sa puso. Lagi mong tatandaan, hindi lahat ng may maruming background ay masamang tao. At hindi lahat ng may malinis na pangalan ay mabuti. Lumingon si Daniel kay Angela, na kanina pa nakatayo sa hindi kalayuan. Gusto mo ba talagang ipaglaban ang anak ko? Hindi lang po gusto. Mahal ko po si Angela. Mahal ko po ang anak niyo. Tahimik lamang si Ginoong Santiago sa sagot niya. Maya-maya ay naglabas siya ng wallet at may iniabot na maliit na papel. Pumunta ka sa Coffee Expo na to. May kakilala kong may libreng seminar sa pagpapatakbo ng coffee business. Tignan natin kung kaya mong dalhin ang pangarap mo sa susunod na antas. Matapos tanggapin ang imbitasyon ni Ginoong Santiago, nagtungo si Daniel sa Maynila upang dumalo sa Coffee Business Expo. Hindi siya sanay sa marangyang lugar, sa mga taong nakasuot ng mamahaling blazer at pati na rin sapatos na kumikinang sa ilaw ng convention hall. Pero wala sa anyo ang tunay na negosyante kung hindi nasa puso. Buong araw siyang nakinig, nagtanong at nagsulat. Nakilala niya ang ilang entrepreneurs na dadaring kagaya niya. Nagsimula sa wala, pero umangat dahil sa tiyaga, diskarte at malasakit sa customers. Pagkatapos ng seminar, lumapit ang isa sa speaker na negosyante. Daniel, nakita ko yung presentation mo. Impressive. I'd like to help you franchise your brand. Marami kang pwedeng marating. Samantala, hindi makapaniwala si Daniel. Parang biglang lumiwanag ang landas na dati ay puro putik. Makalipas ang 3 buwan, sa tulong ng bagong business partner, nailunsad ang Kapet Pangarap Cafe sa mismong bayan ng San Isidro. Hindi lang ito coffee cart. Ito ay isang full cafe na may reading corner, study area, at libreng wifi para sa mga estudyanteng gaya niya noon na walang sariling lugar para mag-aral. Naging sentro ito ng inspirasyon sa bayan. Tuwing umaga, may mga senior citizen na nagkakape habang nagkikwentuhan. Tuwing hapon naman, puno ito ng mga kabataang may bitbit na aklat, laptop, at pati na rin mga gamit pang eskwela. Nang muling dalhin ni Angela si Daniel sa kanilang bahay, iba na ang tagpo. Ngayon, hindi na siya pumasok bilang isang boyfriend na ayaw nila. Pumasok siya bilang isang lalaking may sariling pangalan, sariling dangal, at sariling tagumpay. Tahimik silang naghapunan, pero may biglang tanong si Ginang Santiago. Daniel, bakit ka pa rin bumalik? Pwede mo namang iwan na lamang si Angela at tahakin ng sariling landas. Hindi ko po layuning magtagumpay para lang umalis. Nagsusumika po ako para maging karapat-dapat po. Hindi lang po sa kanya, kung hindi pati na rin po sa inyo. Napatingin si Ginoong Santiago. Sa wakas ay tumango siya at may mahinang ngiti. Hindi mo na kailangang patunayan pa. Nakikita na namin. Isang gabi, dinala ni Daniel si Angela sa tabing dagat kung saan sila madalas na tumambay noon pa. May mesa
May ilaw ng solar-powered. May simpleng bulaklak sa bote. Habang tinutugtog ng hangin ng mga alon, lumuhod si Daniel. Angela, noong unang nakita kita, akala ko ay pangarap lang. Pero ikaw yung naging lakas ko para magpursige sa buhay. Ikaw ang rason kung bakit hindi ako bumitaw sa sarili ko. At ngayon, kaya ko lang manindigan, hindi lang para sa'yo o hindi para sa kinabukasan nating dalawa. May luha sa mga mata ni Angela. Will you marry me, Angela? Daniel. Huminga siya ng malalim, saka umiti. Oo. Matagal nang oo ang sagot ko. Lumipas ang ilang mga buwan. Isang Sabado ng hapon sa simbahan ng San Isidro. Pinuno ng puting bulaklak at mga palamuti ang harapan. Simpleng kasal ang gusto ni Daniel at Angela. Wala nang enggrandeng handaan. Wala nang mamahaling designer gown. Pero ang bawat ngiti, bawat palakpakan, at bawat hikbi ng tuwa mula sa mga bisita ay mas mahalaga pa sa ano pa mang ginto. Sa altar, halos manginig si Daniel habang pinagmamasdan si Angela na nakaputing bastida. Pinapatnubayan ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwalang ang dating panaginip ay totoo na ngayon. Sa harap ng altar, nagkatinginan sila habang binibigkas ng pari ang mga panalangin. Angela, tinatanggap mo ba si Daniel bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa? Sa lungkot at ligaya? Opo, Father. Mula noon, hanggang sa dulo. Ikaw naman, Daniel. Tinatanggap mo ba si Angela? Hindi lang bilang pangarap mo, kung hindi bilang kabiyak ng iyong puso. Opo, Father. Buong-buo ko po siyang tinatanggap. Pagkatapos ng I do, nagkapalakpakan ang lahat. Si Ginoo at si Kinang Santiago ay nakatayo sa gilid. May luha sa kanilang mga mata. At sa wakas, buong pusong tanggap ang lalaking minsang tinanggihan nila. Sa unang taon ng kanilang pagsasama, hindi naging madali ang lahat. May mga gabing pagod si Daniel sa trabaho. May mga panahong si Angela ay naiiyak dahil sa pressure ng kanyang pagiging bagong guro. Ngunit sa halip na maglayo, ang bawat problema ay lalong nagpapalalim ng kanilang pagmamahalan. Nagpatayo sila ng pangalawang branch ng Kapet Pangarap. Mas malapit sa paaralang pinagtatrabahuan ni Angela. Doon nagsimula ang mga libreng coffee talks, kung saan inaanyayaan nila ang mga kabataan upang pag-usapan ang kani-kanilang mga pangarap, kabiguan, at panibagong pagsisimula. Naging tahanan ng coffee shop para sa maraming nawalan ng pag-asa. Naging simbolo ito ng tiwala sa sariling kakayahan. Isang gabi, habang nakaupo sa harap ng coffee shop, kasama si Angela at ang kanilang anak na si Mira, binalikan ni Daniel ang kanyang pinagdaanan. Mula sa pagiging batang nagtitinda ng kape sa kariton, hanggang sa pagiging asawa ng babaeng minsan ay imposible niyang maabot. Ngayon ay hawak na niya ang kanyang anak, at ang pangarap ay hindi na lamang kanya, kung hindi kanilang dalawa na. Alam mo, Sabi ni Angela, lahat ng hindi natin nakuha noon ay binigay sa atin ngayon. Pero hindi ito dahil sa swerte, kung hindi dahil sa paninindigan mo at sa tulong ng Panginoon. Ngumiti si Daniel. Hindi lang ako, ikaw rin. Ikaw ang dahilan kung bakit pinili kong lumaban araw-araw. Sa pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng Kapit Pangarap, isinulat ni Daniel ang isang liham na inilagay sa bawat cup. Hindi ko alam kung sino ka o anong pinagdaraanan mo. Pero kung iniisip mong hindi ka sapat, na hindi ka karapat-dapat mahalin o masenso, gusto kong malaman mong minsan na rin akong naniwala sa ganyan. Pero mali ako, kasi kahit anong madilim ang pinagdaanan mo, may liwanag kang kayang likhain. Pumili ka lang, lumaban ka lang, at magmahal ka ng totoo. Ang kwento ni Daniel at Angela ay kwento ng bawat taong minamaliit dahil sa pinanggalingan
kwento ito ng bawat pusong lumalaban, hindi lamang para sa pag-ibig, kung hindi para sa pagkakilala sa sarili at pagbuo ng mga pangarap. Hindi kailangan ng perpektong pamilya para maging karapat-dapat. Hindi rin kailangan ng kayamanan para magmahal ng wagas. Ang kailangan lang ay ang pananampalataya sa Diyos at sa sarili. At gawing inspirasyon ng iyong mga pangarap para magpatuloy sa buhay. Katulad na lamang ng kwento ni Daniel, sa bawat tasa ng kape, nagsisimula ang panibagong pag-asa. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Kayo mga kabarangay, anong aral ang inyong natutunan sa kwentong ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin ko ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.